Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Makalipas ang ilang sandali makikitang bumukas ang pinto. Tinanong ng examiner si Wawa kung ano raw ba ang nakita niya. Ano raw ba ang ginagawa ni Zhang Zuan? Natuto raw ba ito ng mga kakaibang paraan ng pag-refine? Napakamot naman si Wawa at sinabing hindi. Ito raw ay nagbabasa lang ng libro. Nagtanong naman ang examiner kung ano raw ba ang libro na binabasa nito. Sinabi naman ni Wawa na nang makarating daw siya nakita niya raw na nagbabasa ng libro si Zhang Zuan tungkol sa mga basic pill refinement gaya ng basic pill refinement, herbs extraction, preservation of medicinal effect, how to move a pill furnace at mga katulad nito. Nagtaka naman ang dalawa nang marinig ito. Sinabi naman ng examiner na hindi raw ba ito ay mga basic na mga libro para sa mga apprentice. A-attend daw ng pill debate si Zhang Zuan tapos ngayon pa lang ito magbabasa tapos mga basic pa na libro. Tinanong naman ng elder si Wawa kung sigurado daw ba ito sa kanyang nakita. Sinabi naman ni Wawa na hindi. Ito raw ay mabilis lang na nagbubuklat ng libro. Kaya hindi raw siya sigurado kung ano raw ba ang ginagawa nito. Nagulat naman ang dalawa sa kanilang narinig. At lumipat ang eksena sa dormitory ng Hongchan Academy. Napasabi naman si Jiaoya na sa wakas na solve niya na raw ito. Maya-maya pa ay dumating si Yaohan at tinanong si Jiaoya kung mayroon daw bang nanggulo sa kanya habang wala ito. Sumagot naman si Jiaoya na sino naman daw ang magtatangkang gawin yun. At sinabihan si Yaohan na wag daw ito maging paranoid. Napakabuti raw ni Zhang Zuan sa kanya at ito raw ay capable. Kaya tumigil na daw ito sa panghuhusga. Sinabi naman ni Yaohan na si Jiaoya daw ay lumaki sa city at hindi raw nito alam kung gaano kasama ang mga tao. Maya-maya pa ay nagtaka si Yaohan nang makita nito ang herbs at tinanong si Jiaoya kung saan daw ba ito nanggaling. Sumagot naman si Jiaoya na ito ay galing kay Zhang Zuan. Hindi raw maganda ang pakiramdam niya kaya ito raw ay binigay ni Zhang Zuan upang durugan at i-consume. Hindi naman makapaniwala si Yaohan nang marinig ito at sinabing paano raw ito naging posible. Hindi raw ba mahirap lang na guro si Zhang Zuan? Napatanong naman si Jiaoya kung ano raw ba ang problema. May mali daw ba sa herb na ito? Sumagot naman si Yaohan na wala. Sa katunayan ito raw ay napakahalaga. At kung hindi raw siya nagkakamali ang herb daw na ito ay frigid sun mother grass. Nagtaka naman si Jiaoya nang marinig ito. At tiningnan ng maigi ang herb. Ipinaliwanag naman ni Yaohan na ito raw ay parent ng frigid sun grass at ang epekto daw nito ay mahigit sa 10 beses na mas matindi kumpara sa ordinaryo. At kahit ang frigid sun grass daw ay hindi ganon kahalaga ang parent daw nito ay napaka-rare at precious. Nang siya raw ay naglakbay sa ibang bayan kasama ang mayor nakita niya na raw ito ng 1 beses. At ito raw ay nagkakahalaga ng mahigit 100,000 na gold coins. Nagulat naman si Jiaoya nang marinig ito at napatanong kay Yaohan kung sigurado daw ba talaga ito. Sumagot naman si Yaohan ng oo sigurado daw siya na ito ay frigid sun mother grass. Ito raw ang pinaka-precious na herb na nakita niya at namangha raw siya rito kaya sigurado raw siya. Maya-maya pa ay maingat na hinawakan ni Jiaoya ang herb at nalula sa presyo nito. Napasabi naman si Yaohan sa kanyang isip na hindi raw ba si Zhang Zuan ang pinaka-lousy at pinaka-mahirap na guro at mayroong pinaka-mababang sweldo. Paano niya raw ito na-afford? Napasabi rin si Jiaoya sa kanyang isip na hindi lang daw siya ginawa ng sariling techniques ni Zhang Zuan binigyan din daw siya ng napakahalagang herb na ito. At ni hindi raw ito pinagyabang ni Zhang Zuan at tila baliwala lang daw ito sa kanya. At kung hindi raw ito nakilala ng uncle niya siguradong iisipin niya raw na wala itong halaga at ikukonsume ito. Maya-maya pa ay napatayo si Jiaoya at sinabing napakahalaga daw ng bagay na ito. Hindi niya raw ito matatanggap ng walang anumang ibinibigay na kapalit kay Zhang Zuan. At tinanong si Yaohan kung magkano raw ba ang pera na dala nito. Sinabi naman ni Yaohan na ang trip niya raw papunta rito ay upang ihatid lang si Jiaoya kaya 20 grand lang daw ang dala niya. Sinabi naman ni Jiaoya na umalis daw si Zhang Zuan pagkatapos ng klase nila.
At nakiusap ito kay Yao Han na maaari raw ba siyang tulungan nito na hanapin si Zhang Zuan. Sumagot naman si Yao Han na mayroon daw siyang tao na nag-e-estok-este naghahanap kay Zhang Zuan. Marahil ito raw ay nasa Alchemist Union ngayon. Napatanong naman si Zhao Ya sa kanyang isip na sa Alchemist Union daw ba binili ni Zhang Zuan ang herbs na ito. At sinabihan si Yao Han na pumunta raw sila doon at hanapin si Zhang Zuan. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa Alchemist Union. Nagulat naman si Zhao Ya nang nalaman nito sa babae na si Zhang Zuan ay nagtitake ng test para sa Apprentice Alchemist. At nagulat din naman ang babae nang nalaman nito na si Zhang Zuan pala ay isang teacher. At sinabi kay Zhao Ya na oo nagtake daw si Zhang Zuan ng test. Na siya namang ipinagtaka ni Zhao Ya. Sinabi naman ni Yao Han na kailangan daw i-memorize ng mga alchemist apprentice ang mga characteristics at properties ng 100,000 na uri ng mga herbs. At ang mga candidates daw ay hindi makakapasa ng walang ilang taon na pag-aaral at pagre-research. Kaya sa tingin niya raw hindi raw makakapasa si Zhang Zuan dahil napakahirap daw ng exam dito. Sinabi naman ng babae na ganun din daw ang akala niya kanina. Mayroon dong 3 test. At hindi lang daw napasa ni Zhang Zuan ang unang test, nakakuha pa raw ito ng full marks. At ngayon ay nasa second test na raw ito. Hindi naman makapaniwala si Yao Han nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na ang unang test daw ay tungkol sa mga characteristics ng mga herbs. Napakaraming tao raw ang bumagsak dito at hindi nakarating sa second test. At ang sinasabing walang silbi daw na iyon ay nakakuha ng full marks, paano raw ito nangyari? Binigyan daw nito si Zhao Ya ng herbs na nagkakahalaga ng 100,000 gold coins nang walang pag-aalinlangan at buong pusong tinanggap si Zhao Ya na maging mag-aaral niya. Ito raw ba talaga ay walang silbi? Base raw sa information na nakuha niya, si Zhang Zuan daw ay isang genius. Narating daw nito ang peak ng level 3 Chi formation stage sa edad na 16. Ngunit ito raw ay hindi na nag-progress mula ron at naging walang silbi. Ngunit mukhang ang impormasyon daw na yon ay hindi umaakma sa realidad. Hindi raw ba kaya ito ay? Sinabi naman ng babae na ang theory daw ay walang silbi kung walang practice. Ang pangalawang text daw ay upang tukuyin ang 10 herbs sa loob ng limitadong oras. At ito raw ay babagsak kahit magkamali lang ng isa. Ganun daw ba talaga yun kahirap, sambit naman ni Zhao Ya. Maya-maya pa ay lumabas na ang ibang mga examinees. Tinanong naman ng babae ang mga ito kung kamusta raw ba ang test. Nakapasa raw ba ang mga ito? Ngunit napabuntong hininga lang ang dalawa at sinabing hindi. Si Zhang Zuan, tanong naman ng babae. Sumagot naman si Sun Shao na ito raw ay nakapasa at isa ng alchemist apprentice. Hindi naman makapaniwala ang babae nang marinig ito. Nagtanong naman si Zhao Ya kung kailan daw ba nila maaaring makita si Zhang Zuan. Sumagot naman ng isa na pumunta raw ito sa primary library upang mag-aral dahil magkakaroon daw ito ng field debate bukas upang maging isang ganap na alchemist. Na siya namang ikinagulat ng babae. Dinagdag pa ng isang examinee na oo, narinig daw nila mula sa pinto na magte-take daw si Zhang Zuan ng field debate test upang maging ganap na alchemist. At ang test daw na ito ay mas mahirap kumpara sa field refinement. At ito raw ay makakatanggap ng malaking punishment kapag ito ay bumagsak. Sinabi naman ng babae na nabasa niya na raw ang bagay na ito mula sa isang libro. Mas mahirap daw ito kumpara sa field refinement. Dahil sa test daw na ito ay kailangang talunin ang 10 mga official alchemist pagdating sa theory at practice. At kapag bumagsak daw si Zhang Zuan dito mahihirapan daw ito ng lubos. Sinabi naman ni Yao Han na naging apprentice alchemist na raw si Zhang Zuan sa napakamurang edad. At marami pa raw itong time. Bakit daw ba ito nagmamadaling mag-take ng field debate? Sinabi naman ng examinee na hindi niya raw alam, ngunit sinabi raw ni Zhang Zuan na gusto raw nitong makakuha ng mga libro tungkol sa special corpority. Ngunit ang mga qualified alchemist lang daw ang may access sa mga librong ito. Dinagdag naman ni Sun Shao na sinabi rin daw ni Zhang Zuan na mayroon na lang daw siyang kalahating buwan. Mukhang nagmamadali daw itong asikasuhin ang isang bagay.
Kaya kailangan niya raw na maging ganap na alchemist sa loob ng kalahating buwan. Napaisip naman si Jiaoya nang marinig ito. At sinabing kalahating buwan na lang daw bago ganapin ang freshman competition. At napasabi sa kanyang isip na ito raw ba ay ginawa ni Zhang Zuan upang ma-activate ang kanyang corpority at ma-improve ang lakas niya. At tinanong ni Jiaoya ang babae na sinabi raw nito na severe daw ang punishment kapag bumagsak, ano raw ba ang punishment. Sumagot naman ang babae na hindi niya raw alam. Sinabi naman ni Sun Shao na alam niya raw, narinig niya raw ito mula kay Mr. Uyang. Mayroon dong 3 punishment. Ang una raw ay magbibigay daw ito ng 100,000 na gold coins sa 10 na mga qualified alchemist. 1,000,000 na gold coins daw lahat. Ang pangalawa raw ay makakatanggap daw ito ng 100 na palo mula sa Immortal Slaying Rod. At ang panghuli daw ay mababan daw ito ng 10 taon sa pag-take ng exam. Nagulat naman si Jiaoya nang marinig ang mga ito. Upang ma-activate daw ang kanyang corpority sumailalim daw si Zhang Zuan sa matinding panganib. Hindi niya raw ito mababayaran kahit na mamatay pa siya para kay Zhang Zuan. Maya-maya pa ay napabuntong hininga si Zhang Zuan at napasabing sa wakas tapos na. Maya-maya pa ay lumabas na sa library si Zhang Zuan at sinabi sa dalawa na pumunta lang daw siya doon upang maghanap ng isang libro, ngunit hindi niya raw ito mahanap. Napasabi naman ng elder sa kanyang isip na inukol lang daw nila ang buong hapon upang malaman ang walang silbing bagay na ito. Sinabi naman ni Mr. Uyang na na-notify niya na raw ang 10 mga alchemist para sa debate. At pupunta raw ang mga ito bukas. Kaya maghanda na raw si Zhang Zuan dahil gaganapin daw ang debate bukas ng hapon. Kaya nagpaalam na si Zhang Zuan at nagpasalamat sa dalawa. Sininyasan naman ng elder si Mr. Uyang na nanalo raw siya, ibigay na raw nito ang pera. Sumagot naman si Mr. Uyang na natalo daw siya, ngunit hindi naman daw nanalo ang elder dahil ang ipinusta daw nito nagpapasikat lang daw si Zhang Zuan. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na hindi raw siya makapaniwala na pinagpustahan siya ng dalawang yun. Ilang sandali pa ay makikitang lumuhod si Jiaoya sa harapan ni Zhang Zuan at nagpasalamat. Napatanong naman si Zhang Zuan kung ano raw ba ang ginagawa nito rito. Tumayo raw ito, bakit daw ba ito nagpapasalamat sa kanya. At napasabi sa kanyang isip na nang makita daw siya nito bigla na lang itong lumuhod. Gumaling na raw ba ang chronic disease nito? At tinanong ni Zhang Zuan si Jiaoya kung kinonsume daw ba nito ang frigid sun mother grass. Gumano daw ba ito? Bigla namang napaluhod si Yaohan nang marinig ito at sinabi kay Zhang Zuan na patawad sa pagiging ignorant niya, na misjudge niya raw ito. Nagtaka naman si Zhang Zuan nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na ngayon lang daw siya naging apprentice alchemist, bakit daw ba bigla na lang nagbibehave ng ganito ang mga ito. Nalaman na raw ba ni Jiaoya na siya ay pumunta rito upang maghanap ng solusyon para sa special corpority nito. O baka naman daw na-touch ito nang marinig nito ang tungkol sa pill debate. Iniisip daw ni Zhang Zuan ang mga mag-aaral bilang isa lamang kasangkapan upang hindi siya matanggal. Ngunit na-realize niya raw na after all ang mga tao ay mayroong pakiramdam. Tatrata ka raw ng mga ito base sa kung paano mo sila etenrato. Ang mga batang ito raw ay gustong matuto at ang pasasalamat daw ng mga ito ay nakakapagpa-realize kay Zhang Zuan sa mga responsibilidad niya bilang guro. At sinagot ni Zhang Zuan si Jiaoya na walang anuman. Ito raw ay mag-aaral niya kaya gagabayan niya raw ito sa pagko-cultivate hanggang sa marating nito ang peak. At makikitang bumagsak ang isang libro sa loob ng Library of the Heavenly Path. Sinabi naman ni Yaohan na kulang daw ang pera niya para sa frigid sun mother grass kaya magbibigay lang daw muna ito ng kaunting parte ngayon. Si Zhang Zuan daw ay babayaran ng Baiyu City kapag ito ay gumastos para sa young lady. Tinanggihan naman ito ni Zhang Zuan at sinabing maliit na bagay lang daw ito. Iyon daw ay isa lamang herb. Kaya nagpasalamat naman ng husto si Yaohan at sinabing binigyan daw ni Zhang Zuan si Jiaoya ng herb na nagkakahalaga ng 100,000 gold coins nang walang alinlangan, hinahangaan niya raw ang kabaitan nito. Nahihiya daw si Yaohan na napagkamalan niya si Zhang Zuan na manloloko.
Samantala hindi naman makapaniwala si Zhang Zuan nang marinig ang presyo ng frigid sun mother grass. Kung alam niya lang daw sana kinuha niya na yung pera. Nagulat naman si Yao Han nang makita ang reaksyon ni Zhang Zuan at tinanong ito kung hindi raw ba nito alam ang presyo ng herb na ito. Siyempre hindi sambit naman ni Zhang Zuan sa kanyang utak sa sobrang panghihinayang. Maya-maya pa ay sinabi nito kay Yao Han na siyempre naman alam daw niya. Hindi raw mahalaga ang pera para sa kanya. Si Zhao Ya daw ay mag-aaral niya. Kaya handa siyang gumastos kahit pa 200,000 o 300,000 na gold coins para rito. Ano pa raw kaya ang isang herb na nagkakahalaga lang ng 100,000 gold coins? Sumagot naman si Yao Han na ang young lady daw pala talaga ay mayroong isang napakahusay na guro. Napasabi naman ang babae sa kanyang isip na si Zhang Zuan daw pala ay isang guro at napakabait pa nito. Ngunit napagkamalan niya raw ito na playboy. At nagawa niya pa raw namang uyam dito. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Zhang Zuan sa dalawa. Kailangan niya pa raw maghanda para sa field debate bukas. At makikita ang panghihinayang niya sa 100,000 gold coins. Hindi niya na raw ito gagawin ulit, napakamahal daw pala nun.